So, eto na nga mga sangkay. Ang kampo daw po ngayon ni VP Sara ay nagpapanik na. Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat, no? Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ito pag-usapan po natin, mga sangkay, itong mambihirang balita patungkol po sa kampo ni VP Sara na ngayon daw po, di umano, tila nagpapanik na. Dahil nga po dito sa impeachment na mukhang ito po yung magtutuldok sa kanya. So ano nga bang nangyari? Bakit sila nagpapanik na ngayon? Pag-usapan po natin. Bago natin umpisan ito sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Eto na nga mga sangkay ang balita. Ngayon, dito kay VP Sara. Mga sangkay, kaklaruhin ko lang. Ako, wala pa akong masamang tinapay kay VP Sara. Kung guilty siya, then, doon, mga sangkay, ang problema natin. Pero kung hindi naman po guilty at wala pa napapatunayan, well, pupunta pa po tayo sa impeachment trial. Titingnan pa po natin yan, mga sangkay. Ako, wala akong masamang tinapay. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Ganun lamang po tayo, mga sangkay. Hindi po tayo panatiko sa kahit kaninong politiko. Mga abogadong kaalyado daw po ni VP Sara hiniling sa Supreme Court na pigilin ang pagdinig ng House. Teka lang, ako mga sangkay, itong galawang ito, ang masasabi ko dyan, panic po ito eh. Nagpapanik po sila kasi paano mo pipigilin ang proseso ng impeachment? Paano mo pipigilin yan? Ganun po ang proseso ng impeachment complaint eh. Bago pumapunta sa Senado. At saka bakit mo pipigilin? May tinatago ba? 'Di ba? Pinatipigil ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Dumulog sila sa Supreme Court at humingi ng writ of prohibition at temporary restraining order dahil may pag-abuso daw ang House Committee on Justice. Paano kayo pag-abuso yun? Well, tingnan natin. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Korte Suprema dumulog ang ilang abogadong kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hinging patigilin ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa bise. Sabi nila, umabuso ang komite nang bumoto itong sufficient in form and substance ang third at fourth impeachment complaints laban sa bise. Paano umabuso doon? Hiling nilang ideklara ng Korte Suprema na dapat ay dinismiss ang mga impeachment complaint laban sa bise dahil sa pagiging insufficient in form and substance. Teka lang, ba't parang sila na tuloy ang nasa Congress? Di ba dapat wala po silang eksena dito? Kasi nga po ano sila dito eh. Labas po sila sa Kongreso eh. So, buti sana kung nasa Constitution natin na ang proseso ng impeachment, may isang abogado na hindi congressman ang pipigil. Wala naman po ganun eh. 'Di ba? Anong kinalaman nila dito? Pero mga sangkay daw kasi yung Supreme Court, nakakapagduda din po yan. Baka mamaya magulat na lang tayo, magbaba na naman po ng utos ang Korte Suprema, nalabag na naman po sa Constitution kasi ginawa na po yan nila nung una. Diba yung first impeachment laban po kay VP Sara. Ako mga sangkay, wala naman pong problema. Tingin ko walang problema yung impeachment kay VP Sara kung wala naman po siyang ginawang masama. Diba kung wala naman po talaga siyang ginawang masama, bakit sila matatakot? Gets nyo mga sangkay? Kung malinis si VP Sara, bakit parang nagpapanik po sila ngayon? Natatakot ba sila sa paglabas ni Madriaga? Alam nyo kasi, ito mangyayari dyan. Kapag lumabas na po si Madriaga at maglabas na po, mag-present na po ng mga ebidensya, possible kasi na pwedeng magbaliktaran yung ibang mga supporters ni VP Sara. Kapag nakita na nila ang ebidensya ng abutan, kung mayroon. Ako nga, sabi ko kung ilabas si Madriaga.
Kasi doon magkakaalaman eh. Kapag ka may ebidensya si Madriaga, doon lang tayo magsasalita. Pero kung wala pa, ano muna tayo, mga sangkay. Tamang komento lamang po tayo ngayon at tingnan natin yung mga nangyayari. Pero kung may ebidensya, naku, yari po si VP Sara dyan. Diba? Iba raw ang standards na ipinatupad sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos at laban kay Duterte. Sa bise raw, may fishing expedition ng komite dahil naghahanap umano ito ng mga ebidensya para suportahan ang mga alegasyon. Ano naman? Gano'n naman talaga yung impeachment complaint eh. Maghahanap talaga ng ebidensya yan. Hindi pwede kasi matuloy yung impeachment na walang ebidensya. 'Di ba? Nakakita ba kayo ng impeachment na basta na lang pina-impeach ng walang evidence? Natural, kailangan po talaga may makitang ebidensya yan. At nasa Constitution natin yan eh. The fourth vice challenge is simple but serious. The House Committee on Just Conduct, the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. Because falling short of that very same standard that they have used and observed, then you are violating the equal protection of the law. Anong pagkakaiba ng presidente sa vice president? Hindi, kasi yung kay PBBM, hindi na po nagtuloy yun eh. Kasi, di ba, nung tiningnan yung mga ebidensya, yung tiningnan ng proseso, okay, good. Nung tiningnan yung mga supporting files or documents, evidence, doon nagka-problema. Insufficient po siya. Diba? So dito mga sanggay, kay VP Sara, hindi. Nagtuloy. Nagtuloy-tuloy. Kaya iba po yung kumbaga iba yung proseso eh. Na dinatnan ng impeachment ng dalawang ito, mga sangkay. Hiling nila sa Korte Suprema maglabas ng temporary restraining order at writ of prohibition na pipigil sa impeachment proceedings. Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon pero pag-aaralan daw nila ito kapag nabigyan na sila ng kopya. Pero hanggat walang TRO, tuloy lang daw ang impeachment proceedings. Ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? That's what they're asking, no? Para sa GMA Ito mga sangkay, malinaw to na nagkakaroon po ng panic ang side ni VP Sara. Ito lang masasabi ko eh. Kung wala talagang ginawa ang ating Vice Presidente, then harapin ang impeachment. Tingnan ang mga ebidensya. Buksan ang mga account. Kung wala, harapin si Madriaga. Ganun lang kasimple yun, mga sangkay. Pero kapag may tinatago, yun kasi, panic talaga ang kahihinatnan. Ako wala akong masamang tinapay kay VP Sara. Kung malinis nga po siya, napatunayan po niya sa korte na malinis po siya sa impeachment trial, baka nga iboto pa natin yan eh. Diba? Kung malinis po. Pero kung mapapatunayan, ayun lang ang problema. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Tungkol dito, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.